Halos kalahating milyong bahay sa Metro Manila at kalapit probinsya ang nawalan ng kuryente kagabi matapos isailalim sa red alert ang Luzon Grid. Dahil sa sunod-sunod na yellow at red alert, nagbabadya tuloy tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Marami na reklamador! Todo paypay si Nanay Berna sa labas ng kanilang bahay sa Tondo, Manila. Brown out kasi sa kanilang lugar bandang alas 10 kagabi. Pero wisyo kasi mainit, bayad naman kami buwan-buwan, ba't ganon? Pati mga negosyo apektado. Tulad na lang ng coffee shop na ito nakabubukas lang kahapon. Yung benta, sayang po, may mga deliver, walk-in. Katulad kanina, puno po ito. Pero nung nag-brown out, nagpa-take out na lang. Tapos yung mga ibang umu-order, hindi rin na-take. Halos kalahating milyong customers ng Meralco sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Bulacan at Pampanga ang nawala ng kuryente simula alas 8:30 kagabi. 1 hanggang 1.5 oras ang itinagal niya. Paliwanag ng Meralco, kinailangan magpatupad ng rotational brownout matapos isailalim ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon Grid sa red alert ng 9 na oras. Ibig sabihin, kulang ang supply para punan ang demand. Pwede sanang ipagamit ang mga generator sa malalaking negosyong gaya ng malls. Yun nga lang. Mga malls in particular sarado na and other commercial establishments, hindi na rin nila kailangan mag-deload kasi hindi na sila masyadong gumagamit ng kuryente. So wala ka na talagang mapagkukunan. Ayon sa Department of Energy, lampas 20 planta ang pumalya kahapon. 16 ang bawas ang kapasidad. Hahayaan daw ng DOE ang Energy Regulatory Commission na alamin kung may pananagutan ang mga planta. Pero para sa ahensya, definitely meron silang pananagutan, especially kung nalagsakara nila yung tinatawag dati mga threshold. So may mga planta po kaming minamatsagan ng masusi na dapat po makabalik na sila sa serbisyo. ngayong araw, nasa yellow alert ang Luzon Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Nasa yellow alert din ang Visayas Grid mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Hindi naman isinasantabi ng DOE ang posibilidad na maulit ang pagtataas sa yellow at red alert hanggang sa katapusan ng buwan. Ayon naman sa Meralco, mukhang patataasin ito ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Still, even if it's not a red alert status, either way there is still pressure for prices to go up dahil syempre mas less yung supply na naibabato sa merkado. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.